sila, Father, ang pastor sa Bacala, sa aming matanda, wala ng pastor. Tama ka, kasi matanda ka na. Hindi ka lang tumanda sa mukha at sa balat at sa buhok, pati yung loob mo tumanda. Dahil yung loob, hindi tumatanda yun. Yung kasimplihan, yung kabutihang loob, yung pagiging mabait, yung pagiging masaya sa simpleng bagay, hindi tumatanda yun. Amen. You may be 90 years old, but you can also be childlike. You can be 80 years old, but you can still be childlike. Of course, I don't mean senile. No? Childlike and not childish. Amen. Kaya sa loob yun. Dapat yung mga sa pastor at a house of God. I may not have a gold ring or jewelries as if this person, but I'm happy because I have God. I have God in my heart. I have my loved ones around me. Maaaring kakainin namin yung tuyo at tinapay at isang pesong even in contrast with the tables of the rich and famous, full of ham, chestnuts, and expensive grapes or fruits. We have lost the simplicity, the humility, the innocence, the generosity, the forgiveness, the simplicity, and easily contented attitude of a child. Amen? Kaya lang po, napakaraming threats sa mga bata. Number one, ang mga bata ngayon tinapatay. Abortion. At nabasa ko sa dyaryo, nung pala sa Maguindanao, nung pinapatay, yung ibang mga parents may kasamang bata. 12 years old, 7, inilibig na sila ng buhay. Imagine. Even children were buried alive in that massacre of Maguindanao. It's really demonic. Hindi tao yung mga yun. Demonyo yun talaga. Killing young children dahil kasama sila doon sa sunod-sunod na sasakyan. Pinatay mga bata. Ilang bata ang pinapatay sa sinapupunan? How many of us commits abortion? Sabi nga, buti pa nakapatay ka sa pagtatanggol ng sarili mo in the act of self-defense kaysa pumatay ka ng bata patulkuhan sa sinapupunan mo. Ano mo yun? Pinatay mo. At napakalaking kasalanan sa Diyos na sumisigaw sa langit ng katarungan when we abort children. At ang nakakasala dyan, hindi lang yung nanay, the father who decided for abortion, the doctor, the nurse, the manghihilo who assisted in the abortion. Ikaw na kinonsipi mo yung abortion na anak mo, you are an accomplice to the crime and to the murder. Yung baka hindi ko kasi alam yan. Mabuti ang pinaliliwanag ni Father. Alam niyo po ba ang abortion cannot be formulated by an ordinary priest. You have to go to a bishop to be forgiven your abortion. Kaya dapat huwag ilalagay yung bata, magpapatay ng bata. Ano ba yung threat sa mga bata? Yung mga bata rin, I will not forget, that was the 2002 na lumalang kami sa EDSA, Tigalabag. It was raining in the evening, and we just saw a child on the street, 8 years old or 9 years old. Patay yung bata, nabulol, nagtitigda lang sa kapita. Pinagtitigda ng magulang ng sampagita. Ilang bata naririnig sa gitna ng kaya, nasa sa basahan, para kumita lang. Asa ng magulang
bata sa pamilya, nasa gasaan na ang nanay at tatay nagtotokis. How cruel can we become to children? Hindi lang na abuse for children, impact sa mga folks, I learned. Mga kapatid, mga magulang pang nagbubugaw sa mga bata, 12, 13, 14. Babayunan na ng turista ng $10 maguhubad na magpapapicture ng mga bata. So young to be sexually exploited and abused. Yun but this is happening. Hard labor for children. Mga bata nagtutulak ng karinton, namumulot ng basura. Yung bata, umiinom lang. Ang kailangan magtrabaho, yung bata, na imbis na nag-aaral, napitin na ng sapalita, napitin na ng bodyguard. Mga kapatid, anong ginawa natin sa regalo ng Diyos? Anong ginawa natin sa mga bata? Anong ginawa natin sa mundo ng Diyos sa atin? We have abused the children. Hindi kayo kasi magugulat kayo. Pero ito totoo. No? Hindi na kayo kailangan mag-oob ng Pinoy Big Brother. Marating natin yung reality na nakakahiya sa lipunan natin. Nangyayari yan. Kaya kayo mga magulang, yung bata sa inyo, mag-ingat kayo sa mga kakasin na nakakalat lang dyan sa Facebook. Bata-bata makakakita ng larawan ng FH niya. Bata-bata makakakita ng malaswang panahon. Masarang parental guidance. Kaya yung bata, 17 years old, nakarape na. Yung pala, dapat yun, simula pa lang bata siya, 6, 7 years old sa bahay, nagkalat ang immoral na picture. You know, everything as we grow older, it is still because of a childhood. If your childhood is good, you become a good person. If your childhood is full of violence, you will become a violent person. If your childhood ang nakita mo, sampalan, suntukan ng nanay at tatay mo, pagkaki mo ganun ka rin without even you learning to do it. It becomes part of you. Because you are molded in your childhood. Amen? Amen. Salamat sa nanay ko nagturo sa aking magdasal. Salamat sa nanay ko, ako'y kinakalagay sa Quiapo, kinakalagay sa Baclaran. Hindi ko alam, basta sama lang ako ng sama. Nagro-rosaryo, pag-alas-alas ng hapon. Hindi ko alam, binubuo ng pala yung aming pagkakao. At isang araw ay magiging halagan ng Diyos. You from your children when they are young. Amen? And if God gives you a child, do not abort it. Pagka sobrang anak mo, mga kapatid, ipaampon mo. Mas mabuti pa yun kaysa pamilya mo. Ipanganak mo. Yung ating ampon, 16 years old na ngayon, nag-graduate na sa Claret. Gusto mag-doktor, gusto mag-abogado, gusto sa Ateneo pumasok o UST. And one of the greatest things that happened to me is when we saw that child in Potrero, Malabon, 16 years ago. A child who is dying sa isang kanto ng Carnation sa pintuan ng aming simbahan. Ngayon, malaki pa sa akin, siya nagsasaksak ng insulin ko, siya bumibili ng gamot ko, pagdating ng linggo, pero na yung sa liver, sa cholesterol, sa high blood pressure, lahat. Ngayon sabi ko, Panginoon, salamat sa isang bata. Buti na lang, if you have a child,